pisikal na pang-aabuso sa mga manggagawa nito. At di umano'y malawakang scam na bumibiktima sa iba't ibang panig ng mundo. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit ipinagbawal ng pamahalaan ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Isa-isang sinalakay ang mga gusaling naging sentro raw ng iba't ibang krimen. Overhead! Stay low, stay low! Pinauuwi na sa kanilang bansa ang libu-libong mga dayuhan na nagsilbing POGO workers. At naiwan ang mga gusaling minsang naging saksi sa mga iligal na gawain. Pero hindi lang pala mga krimen ang naidulot ng POGO. Dahil tila nanganak pa ito ng mas malalim na problema. I want to go upstairs. Mga inosenteng musmus na isinilang sa gitna ng kalaharang ito. At ngayoy nanganganib mawalan ng ama. Ngayong araw, isang mahalagang lugar ang pupuntahan ni Alex. Hindi niya tunay na pangalan. Kasama niya ang 4 na taong gulang niyang anak na itatago naman natin sa pangalang Chelsea. Bago makapasok dito, maproseso ang kailangang pagdaanan ng mag-ina. Mahigpit ang seguridad sa pasilidad. Why do you want to go upstairs na? Because Grandma, she make me happy. Okay, let's go to Papa. Dadalawin pala ni Alex ang kanyang partner at tatay ni Chelsea na itatago namin sa pangalang Jerome, isang Taiwanese national at dating POGO worker. You miss Papa? Yes, there you go. Where's Papa? There. Ikwento mo nga sa akin, paano yung pagkatagpo niyo? Una po, hindi po talaga, parang hindi niya ako bet, yung ganun. Hindi ka niya bet? Oo, parang ganun. Oo. Hanggang nagkatagal na nag-usap-usap, doon na po pa. Na nanligaw na siya sa akin nga, gusto niya ako, ganun. Sinabihan ko siya na may anak ako, okay lang ba? Wala namang problema sa akin kung may anak ako. Ah, okay. POGO worker noon sa Lapu-Lapu City, Cebu, si Jerome. Habang nagtatrabaho naman bilang cashier si Alex sa isang grocery store sa Mandawi City. Paano sa tingin mo nagbago yung niya, yung tingin niya? Kasi doon malambing ako, tapos yung caring kasi wala, parang iba daw ako sa naging na jowa niya sa ibang lahi. Hanggang ang kanilang relasyon nagbunga na ng isang supling. Too hot, that's too hot. Nabiyayaan sina Alex at Jerome ng isang anak na babae, si Chelsea. Halos nagtagan din, nag-anim na taon din kami.
Pero doon talaga siya nagbago nung nagkaanak kami, babae. Pangarap niya kasi babaeng anak. Paano nagbago? Kasi yung dati mahilig siya na gumala sa mga kabarkada niya, ganun. Tapos nung nagkaanak ako, kahit sa trabaho man lang kung pipiliin siya, kung magtrabaho or sa bahay lang mag-alaga sa anak niya, gusto niya talaga kasama niya. Oo. Kasama kayo? Pero maaga raw sinubok ang kanilang relasyon. August 2024, nang salakayin ng mga otoridad ang Pogo Hub sa Cebu kung saan nagtatrabaho si Jerome. Dahil sa di umano'y nangyayaring iba't ibang krimen sa loob nito. Isa si Jerome sa mga naaresto ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO. Kasi wala po ibang tutulong sa akin, siya lang po kasi alam din po niya yung buhay ko dati na hirap. Na ako lang tumataguy sa dalawa kong anak, tapos hindi ko pa kasama lagi. Dinala si Jerome at iba pang arestadong Pogo worker sa pasilidad na ito sa Pasay City. Dito sila pansamantalang nakatiting habang iniimbestigahan ang kanilang kaso. Ano yung pumapasok sa inyo na medyo alalahanin kapag nakikita mo si baby, lumalaki siya siyempre, dumadami ng pangangailangan? Yan nga po ipanihanap sa akin ko. Pero ang alam lang ng anak ko na nagtatrabaho lang dito ay ang papa niya. Pag pumunta kami dito, tapos sabi niya siya, sabi ko na, Papa is working la. Papa is busy. Ganun lang yung sinasabi. Kasi ang alam niya, tatrabaho lang talaga papa niya dito. Hindi niya alam na nakakulong. Anong nararamdaman mo pag tinatanong niya yon? Sakit po. Kasi wala, mag-aaral na sana anak ko. Hindi makapag-aaral kasi wala din pera. Sa pahintulot ng PAO, nakakausap ko ang partner ni Alex na si Jerome, isang Taiwanese national. Wow. When you learn that you're going to have a child, and we learned also that you want to have a daughter. Yeah. Even before, you know. Before I know have any wife in Taiwan, I'm single. In Taiwan, single? Yeah. Okay. I just come here, know my wife. With my wife, I have one daughter already 4 years old. Right. Also, it's me first time to a father, so I had to do a good father. But finally, when you had a chance, how did it feel? 6 months. 6 months? Yeah, first time hold my daughter. Okay. How did it feel when you held her in your arms? Lives my life. You really love her? Yeah, really love her. She's my life. Isa sa mga unang Pogo Hub sa Maynila, ang Nasdaqe, kung saan nakatitin ngayon si Jerome. Pero noong October 27, 2023, sinalakay ng mga otoridad ang pasilidad dahil sa umunoy nangyayaring human at sex trafficking sa loob. Mahigit 700 Pilipino at foreign workers ang na-rescue mula sa isinagawang operasyon. Kasama ang isang opisyal ng PAO, inikot namin ang pasilidad na ngayoy 2 taong nang nagsisilbing headquarters ng PAO. Sir, itong lugar na to, nandito tayo sa Nasdaqe. Anong floor nga po ito, sir? At ano po nangyayari dati dito? Itong third floor, may ilang kwarto dito na pinamugaran ng mga scammers, na mga kumpanya na nagkukunwaring offshore gaming operations, pero sa kabila nun ay mga scam hub pala. Dito raw dating nangyayari ang iba't ibang uri ng scam o pambubudol gaya ng love scam, cryptocurrency scam, at investment scam. Ngayon, sir, ano na po ito? Ngayon, kung ito dati tinatawag na
pugad ng krimen at kriminalidad. Ngayon, tinatawag na siyang headquarters ng PAOK at headquarters din ng DOJ Yakato, ang Department of Justice Interagency Council Against Trafficking, na lumalaban ngayon sa human trafficking at mga iba't ibang scam na nagaganap dito sa ating bansa. So, ito Sir Marvin, dito sa 4th floor, gaano naman siya ka-importante sa operations po ng PAOK? Meron na rin po tayong part dyan na kung saan ang ating mga foreign nationals ay dyan sila namamalagi po. Tapos isa na rin po dito yung isang evidence room natin kung saan yung mga ebidensya na nakuha natin mula sa iba't ibang POGO operations. Nandito sir nakatago? Opo, nandito po. So ito pa yung mga computers na... Opo. Hindi na to galing dito sa Nasdaq. Sa ibang area na Opo, to sir? iba't iba po ito. Yung mga nakabox po, may ilan galing dito po. Pero karamihan po halo-halo na to sa iba't iba. Pero nasa isang bawat place po naman at may indicators kung saan sila galing. Okay. At sa isa sa mga kwarto sa sulok. Ito po, nung mapasok natin itong gusali ho, talagang nakita natin is torture room talaga siya. Okay. Kung makikita nyo po sa loob, ito po, wala kayong ibang maiisip na kagamitan ng bakal na in-install na yan, kundi iposas ang mga trabahador dito o tao habang sila'y ginugulpi. Dahil nung mapasok natin to, nakakita tayo ng mga torture devices tulad ng baseball bat, mga electric batons, tasers. Kung makikita nyo po yung pader, may iba po, may mga blood marks pa po siya. Tsaka walang bintana sir? Wala po. Sarado lang po. Dito, ito lang po ang entrance. Bali, ginagawa po yun kadalasan sa mga workers na hindi nakakahit ng quota, sa mga scammers. O kaya ayaw nila mag-scam, pinipilit sila ng kumpanya. Nung inabutan namin to during the raid ng October 2023, talagang ito po yung sobrang daming computers. Nandito po yung parang boiler room. Ito yung pinaka-notorious na lugar dito sa facility na to. Dahil dito natin nahuli napakaraming foreign nationals. Dito natin na-seize yung mga phones na ginagamit pang scams, computers. Lahat po dito natin nakita yun. Ngayon, ano na siya sir? Ngayon po, yung isang malaking parte po nito ay extension ng detention facility natin. At the same time, meron din po tayong medical clinic katabi po netong detention facility. Ang dating pugad ng iba't ibang uri ng krimen. Detention center na ngayon ng mga nooy POGO worker na naghihintay ng deportation. May mahigit 400 pang POGO workers dito. At dito na rin sila dinadalaw ng kanilang mga partner. Minsan nang nagtrabaho si Angel sa isang POGO hub sa Porac, Pampanga. Ang Lucky South 99 Corporation, isa sa pinakamalaking operasyon noon ng scam hub. Sa love scam noon naka-assign si Angel. Ma'am Angel, dito sa love scam na pinasok niyo po, paano niyo ginagawa yung tasking na ibinigay niyo sa inyo ng leader niyo? Ayun po, kailangan mapahulog yung, kumbaga kailangan ma-inlove sa amin yung prospect para magawa namin yung pinaka-task na binigay. So, every day, hindi pwedeng walang video call na nangyayari. Pero mula sa love scam, napunta tayo sa usapin ng totoong love, no? Ng pag-ibig. Kwentuhan mo naman kami, Ma'am Angel. Itong si partner mo, no? Paano mo siya nakilala? Doon din po sa, sa compound. Doon din sa trabaho mo? Opo, kasi isang kumbaga isang park kami. Pero magkaibang company. Taong 2022 nang makilala ni Angel ang kanyang partner na si Chen. Hindi niya tunay na pangalan, isang Chinese national. Anong bagay tungkol sa kanya yung na-inlove ka sa kanya? Yung nahulog yung loob mo sa kanya? Yung pagka-caring niya talaga. Pinaparamdam na napaka-importante niya mo sa kanya. Opo. Yung iba yung niya yung love language niya. Kumbaga hindi man siya magsabi, pero pinapakita niya talaga sa gawa niya. Makalipas ang 5 buwan, nabihiyaan sila ng anak.
tapos dumating si baby. Yan. Ano yung naging emotions doon? Paano nagbago yung buhay niyo dalawa? Ano po, yung first time niyang malaman na buntis ako, pina-stop niya na talaga ako mag-work. Tapos, kasi hindi po kasi talaga kami magkasama nung buntis ako. Kasi stay-in siya. So ako umuwi po sa amin. Pero everyday naman, kahit papano, hindi ko nararamdaman na hindi ko siya kasama. Pero hindi pa man nasisilayan ni Chen ang pagsilang ng kanilang anak. Nawalay na siya sa kanyang mag-ina matapos mariid ng mga otoridad ang pinagtatrabahuan ni Chen. Lagi niya nga pong sinasabi sa akin na yung nangyari sa kanya ngayon, yun po talaga yung pinakamalaking pinagsisisihan niya sa buhay niya. Kasi yung anak niya, 3 months pa lang po, nahuli na siya. So kumbaga lumaki yung anak ko na wala talaga siya. Tapos ngayon magto 2 years old na, andyan pa rin siya sa loob. Ni walang progress kahit ano. Dalawang taong gulang na ngayon ang anak ni Angel at Chen na tatawagin nating si Kurt. Nakalitin din si Chen ngayon sa pasilidad ng PAO sa Pasay City, kung saan din siya nahuli ng mga otoridad. Ngayong araw, ang dalaw ng kanyang mag-ina. Para makausap natin itong si Mr. Chen ay tutulungan tayo ng ating kasamang translator para i-interpret sa English yung kanyang mga magiging sagot. A pleasant day, Mr. Chen. You have a wonderful son. And when he was born, what was your reaction? 他说你有一个很乖巧的孩子，当你孩子出生的时候，你是什么反应呢？什么感受？ 就觉得自己很幸福，很惊喜。 How much do you love your family? 很爱很爱， Why? 因为我很爱很爱我的妻子，因为就是说，我人生中也就是这么一个孩子，然后我也很珍惜、很疼爱、很呵护。 Pero hindi lahat ng nagkawatak-watak na pamilya may babalikan pa. December 2024, nang mapasama sa mass deportation ng PAO, ang partner ni Pam na dati ring POGO worker sa Cebu City. Sa videong ito, makikita ang pamamaalam ni Pam bago ang tuluyang pagpapauwi sa kanyang kinakasama pabalik ng China. Nasasaktan, gano'n na yung tatay ng mga anak ko aalis. Pam, dun sa pagkakataong yun, binidyo call mo lang yung mga anak mo. Opo. Bakit hindi mo sila sinama? Kasi yung ibang mga nanay, bit-bit nila yung mga anak nila eh. Nung napaalam sila dun sa mga partner nila. Pero ikaw, hindi mo din sinama. Opo. Ayaw niya po kasi makita ng mga anak niya na nakatali siya, tapos aalis siya, ganun po. Bakit? Ayaw niya din po siguro masaktan pag pumasok na siya sa loob, tapos yung anak niya nakikita niya. Naiwan sa pangangalaga ni Pam ang kanilang dalawang anak. Pero hindi lang pala mga supling ang naiwan kay Pam, kundi pati na rin ang matinding trauma na naidulot ng kanilang relasyon. Nagkasakitan po kami. Galing po siya ng hotel, mga around 3 a.m. po. Pagpasok niya po, kasi ang paalam niya sa akin, kakain lang po sila. Tapos inabot na po ng hanggang 3 a.m. wala pa din. Saktong pagdating niya, sinampal ko po. Tapos ay sinampal niya din po kaliwat kanan, tinulak niya ako. Doon po kami nagkasakitan. Kahit buntis ka na? Opo. 8 months po akong buntis. Sa second baby ko po. Yung friend ko pumunta po doon kasi dinugo na po ako eh. Yung tiyan ko naninigas na hindi na ako makakilos. Tapos siya, wala lang po. Pumasok lang po ng kwarto. Tapos yung friend ko na po nagsugod sa akin sa ospital. Mula sa pisikal na pang-aabuso, wala na rin daw inasahan si Pam na sustento mula sa tatay ng kanyang mga anak. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ni Pam, isa siya
sa mga nagiging sandigan ng mga kagaya niyang ina ng Pogo Babies. Minsan po pag wala sila, walang-wala, binibigyan ko, ganyan. Tapos palagi ko po sinasabi sa kanila na mag-pray lang kayo na sana one day maging okay ang lahat. Try nyo gumawa din ng paraan kasi hindi habang buhay. Nasa loob lang kayo ng bahay, iiyak, iisipin lang yung asawa nyo. Pag inisip lang yung asawa nyo, wala kayong kakainin. Wala kayong kakainin bukas. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, Pam, na marinig yung mensahe mo sa kanya, anong gusto mong sabihin kay Jeff sa ngayon? Sa ngayon po, ingatan niyo po sa akin, Lina. Na huwag niya papabayaan niya sa akin, Lina. And that palagi lang po siya mag-pray. Palagi lang po siya magdasal na sana malagpasan niya lahat ng pinagdadaanan niya. Kinabukasan, sinamahan ni Pam ang kaibigan niyang si Alex at anak nitong si Chelsea na dumalaw muli sa detention facility para ipagdiwang ang isang espesyal na araw. Happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa! Ngayong araw, muling bibisita sina Alex at Pam sa pasilidad ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Pasay. Ngayong araw pala kasi ang kaarawan ni Jerome. Kaya isang simpleng sorpresa ang ipinlano nila para sa kanya. Para naman din sa anak niya na laging hinahanap siya, na gusto na makasama. Isa lang naman pong hiling niya na makasama niya kami, tsaka yung anak. Happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa! Thank you. You're welcome, Papa. I love you. Para kay Alex, mahalaga ang mga natitirang araw na magkakasama sila bilang isang pamilya. Wow, thank you. Wala kasing kasiguraduhan kung kailan madedeport si Jerome pabalik ng Taiwan. Pero may isa raw siyang hiling. Ang asakan lang po, makauwi lang para hindi na din siya ma-stress dito. Tsaka para din makasunod din kami umuwi din doon. Yun lang po gusto ko. So hindi po tulad nung iba na nalulungkot pag nade-deport yung kanilang mga partner, kayo ho, gusto niyo na rin siyang makaalis? Kasi, ayun lang din kasi, may tutulong naman din po sa kanila at saka sa amin kapag umuwi din kami doon. Pag umuwi na siya doon, mas matutulungan niya kayo? Sina Angel at Cheng, may iba namang plano para manatiling buo ang kanilang pamilya. Isa lang po yung gusto niya mangyari ngayon bago deportation, yung makasal kami para may hawak akong papel. Makasal kayong dalawa? Apo. Gusto niya kasi ma-deport man siya, panatag daw siya na makakasunod kami anytime. Kasi pag hindi po kasal, medyo mahirap kasi ang daming requirements talaga. Sa ngayon, hindi bababa sa 15 ang bilang ng mga tinatawag na Pogo Babies sa bansa. Sa paanong paraan po tumutulong ang PAOC sa financial man or doon sa pagkakataon na kahit paano magkaroon ng interaction pa rin yung pamilya sa isa't isa? Well, number one, siyempre talagang kailangan bigyan natin ng kahit paano konting solusyon yung mga problema nila. Yung bata, siyempre, alam naman natin na pag nahiwalay sa tatay, automatic yung panggastos niya nawawala. So, kahit paano, tinutulungan natin sila, binibigyan natin sila ng mga panggatas, pambili ng pagkain ng bata. O kaya, kung sasabihin nila na may sakit yung bata, kahit paano, tinutulungan naman.
Pakipirma na lang po pang... Ilan lang sila sa mga pamilya ng mga POGO worker na sinusuportahan ng PAOK. Ma'am, puritin na. Habang nakatiting ang kanilang mga kinakasama. Aminado ang PAOK na maselan ang sitwasyon ng mga bata dahil POGO worker ang kanilang ama. Unang-una, yung mga bata, di naman nila ginusto na ipanganak sila ng ganyan sila. Pangalawa, hindi kasalanan talaga ng bata yon. Ibibigay natin kung ano yung nararapat sa bata hanggat sa abot na makakaya natin. Now, we do not know when the day will come when eventually you will be sent back to your country of origin. But what are your plans for your family? 其实我想吧，如果就是说不遣返回中国的话，留在菲律宾也挺好的，因为我很爱我的妻子，爱我的孩子。 Kaya sabi ko, hindi rin naman ako susuko na yung basta iiwan lang siya sa ganyang sitwasyon. Kaya tiis po talaga. Para kina Alex at Angel, mahalaga ang bawat sandali at pamamaalam sa kanilang mga kinakasama. Dahil maaring ang paalam nila ngayon, huling beses na pala. Ang malinaw sa ngayon, hindi dapat mapabayaan ang mga batang naging bunga ng isang kalakaran na wala sa kanilang kamalayan. Magandang gabi. Ako po si John Consulta. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.